welcome po sa ating Youth Connect Anniversary. Dinidiwang natin to para maalala natin na sinusustain pa rin ni Lord yung ministry at fellowship natin kahit ilang taon na. And we're glad you invited your new friends, di-invite nyo yung ibang mga kakilala nyo at kasama nyo. Okay? So, sige, hintayin natin yung mga kumukuha ng snacks doon. And meron pa ba tayong mga inaantay na iba? O, ito na yon. Okay. So, mga kabataan, before we start a very inspirational message, I invite you to close your eyes and let us pray. God, we believe that you will meet with us today. Bawat isa sa amin, maaaring yung iba kung absent, yung iba talagang sinantabi yung ginagawa nila para makapunta dito from their work, from their school. Means that we are expecting something, Lord, from you, and we are hopeful na ito po kaming kakatagpuin. You will once again revive, awaken our hearts and spirits so we will become the youth that you want us to be. Thank you, God, for this fun fellowship and for the awakening of our faith. In Jesus' name, amen. So we have a lot of time. Dahil anniversary natin ngayon, mahaba yung oras natin para mag-aral na makinig ng inspirational word of God, para makipag-fellowship, at para makisaya sa ating mga games na iakayag natin ng host natin mamaya. Okay, ang anniversary natin ngayon ay retitled na From Real to Real. Walang kaibahan, no, sa pronunciation, sa spelling lang. Pero kaya natin ito i-discuss ngayon dahil mga kabataan, usong-uso na ang mga video Instagram Reels sa social media. Okay, I want you to raise your hand if you have an application ng Facebook in your phone. Okay, so majority. Yung iba, Jess? Wala akong Facebook. Okay, sino ba? Okay, sige, okay. Well, ano na, babaan na. If you have Instagram. Okay. Sige, boy, parang galing punto ka. Friendster. Friendster? You boy? Okay. You have YouTube. YouTube on your phone. So, majority. So, meron na kayong Facebook, Instagram, YouTube. Sino ba dito may TikTok? Okay. Sino dito yung nakatatlong taas na ng kamay? Di ba? Okay, ano ba yung pinalaro kanina mga sikat na app? Kasi parang yun lang din yung Pinterest. Yan, mga ideas. Okay. Ito, mga pang-tech ito, mga Google Drive, mga Drive. Oh, talagang yan na no? Dati sa tech lang yung pero mga estudyante, alam na nila yung mga drive na yan Hanap lang ako dito. Ha? Oh, meron tayong Canva. Oo naman. Dati pinapagawasan yung ginagawa yung PowerPoint. Ngayon sa Canva na. Ang gagaling na Okay, tingnan natin. Meron pa ako dito. Okay, pang-workout. Si Michael. May pang-workout si Michael. Okay, last. Spotify. Okay, medyo kumonte. Okay, ito na. Bible. Okay, yan. So, 3 seconds bukas ng Bible. Pag may nag-chat, iba na ulit. Naranasan na ba yung nagbubukas kayo ng Bible o kayo mag-chat ng kayo, tapos you find yourself scrolling na Facebook. Kalimutan nyo na, ba't ka ba nag-cellphone? Okay. So guys, alam nyo, pag sinabing Reels, ito ay short form video content. Kaya nga meron tayo, manood kayo ng Reels. You can add text, music, filter, and any creative ways. Nakagawa na ba kayo ng video reels? Dahil ng Valentine's, di ba? Pinagsama-samang mga videos o kaya photos na babatiin natin hanggang sa naging isang reel na siya. Naglagay kayo ng music. Ano nilagay niyong music? Kalma. Baby, kalma. Maglagay kayo ng filter at creative ways para makabuo kayo ng Reels. So, ang social media ang nag-introduce sa atin ng Reels. Pero dahil kakascroll natin doon sa ating Reels,
Madalas na nag-judge tayo based sa nakikita natin. Halimbawa, may nag-post ng Valentine's, di ba? Asawa, kaya jowa. Ikaw, makikita mo, sa'yo nila, oh. Kami, lagi kami nag-aaway. Sila, sweet nila, oh. Lagi silang umaalis. So, na-judge na natin sila based on what we see. Ganda ng bahay niya, oh. Ang linis. Pero, di ba, pipicturean niyo ba ang bahay niya ng marumi? Hindi. So, yan ang problema sa Reels. We see an aesthetic home. We see smiling faces. We see happy family. Pero we do not see lahat ng nangyayari sa kanila. Nakita natin ang aesthetic. Kanina na lang, bakit coffee? Kasi daw aesthetic. Aesthetic. Pero hindi natin alam kung ano yung reality. Meron ba tayong picture dyan? Okay. So, makikita natin ang aesthetic ng background, ang aesthetic na nagsasalita. Ang ganda-ganda. May plants, di ba? Pero ang reality niyan, tingnan nyo, may aircon palang katabi, tapos yung pintura pala, may mga patsi-patsi, tapos may camera. O, di ba? May isang part lang na walisan kasi yung gagamitin ng area, pero yung iba, hindi nalinisan. Yan. So, din natin nakikita yung aesthetic sa reality. At ang nakikita lang natin, kapag nanonood tayo ng Reels, ay yung mga magaganda at masasaya. Nadjudge na natin yung buhay ng iba na mas maayos. Mas masaya sila, mas nagkakasundo sila, mas mabait siya. Kasi, doon mo, namigay siya ng cake, tapos nag-picture silang bait niya. Namigay siya ng cake sa Colubi. Kasi ikaw, hindi ka makapagbigay. Pero, what is the real situation? What's the real? Yung totoo, inside. Versus real. Kung ano yung hindi naman maayos at maganda, doon sa pinapakita lamang sa social media. And today, gusto natin isa-isahin yun. Kasi baka nahuhulog ka na sa real. Pag sinabi kong real, yun yung R-E-E-L, okay guys? Baka kasi nahuhulog ka na sa real at hindi ka na real. Dahil karamihan sa atin ay nakakakilala na kay God. Unahin natin sa faith. Do you have a real faith? Or do you have a real faith? Paano ko malalaman kung ang pananampalataya, kung ang pagiging Kristiyano ko, kung ang pagkilala ko kay God ay isang real lang, isang palabas lang, o totoo? So, gusto nyo malaman, ihanda nyo yung puso nyo kasi baka may ma-offend ako, ha? Baka may masaktan ako. Pero kung kayo man ay kinakausap ni God, ito na yung time to be real rather than to be real. So, unang-una, titingnan mo kung meron ka bang real faith or real faith is number one, are you just trying to attend church or other services? Isang palatandaan na isa ka lang palabas na Kristiyano o palabas na pananampalataya. Dahil ang binibigyan mo lang ng attention is yung pagpapakita mo sa church, attendance mo sa church. Doon ka lang nagpe-pay attention. Punta ko church, attend ako, nakagabian, nakasanayan. Nalimutan mo na, yung pupuntahan mo sa church. Nalimutan mo na si God. Basta naging churchy ka na tao. Dahil linggo, punta tayong church. Papakita lang. Pero wala na yung delight kay God. Parang pagkain lang. Kailangan mo kumain kasi lunch na. Pero wala kang delight. Wala kang gana. Kinailangan mo lang kumain kasi nakasanayan mo kumain ng lunch. No, nararamdaman na nakita niyo ba yung kaibahan sa tao? Kaya siya kakain kasi delighted siya sa pagkain. Parang, sarap! Fried chicken! Parang fried chicken lang yan versus paksionista. Hindi ko lang baka yung iba, gusto rin ng paksion. Pero yung versus gulay, sige na nga, makakain lang, baka sumagat yung tiyan pag hindi kumain. Ayun. Nagsisimba kapag may okasyon kasi natatakot o kaya nakasanayan nila na, uy, birthday ko, o kaya, ano yun? Simbang gabi. Simba naman tayo, parang buong taon na. Babad na babad ka sa pag-aaral o pagtatrabaho, nalimutan magsimba. Kaya nagsisimba-simba ka na lang kapag may okasyon.
So, real faith ba yun o real faith? Am I just trying to attend? It's time not look on your neighbor but to look on yourself, on your heart. Ito, pangalawa. Ito nag-share ng Bible verse sa social media pero hindi naman pagdating sa pag-share, sige, my day, share mo yan. Screenshot mo yan. Magaling mag-share, magaling mag-post, ngunit kulang sa gawa. Do you have real faith or do you only have real faith? Bakit pinakita mo sa friends mo na may faith ka kay God kasi nag-share ka ng Bible verse o kaya yung bio mo, di ba meron ng pangalan, tapos ano yung bio mo? Ano yung bio? May mga nagbabayo na Bible verse, di ba? Yan. Pero sinasabuhay mo ba yung Bible verse mo? Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-share, ha? Hindi ko sinasabing huwag na kayo mag-post. Maigi natin yung gawin. Pero it's time to look if you have a real faith or real faith just by sharing Bible verse pero not doing it. Nagsishare siya dahil meron pala siyang gustong paringgan. Diba? Cringe moment. Ano yung mga sinshare na gusto natin magparinig sa iba? Magbigay nga kayo ng gamit na Bible verse pero parang may gusto siyang paringgan. mga tinadaas ang binababa. Ano ba? Example. Sige, magpaka-real na tayo rito. Ano yung na-share niya na parang, inis kasi yung kaibigan ko. Pero hindi ko siya makumpronta. Share ko to. Sana mabasa niya. Tapos, naka-hide sa everyone, sa kanya lang hindi. Try niya ba yun? Yan. Ikaw mismo, hindi mo nilalakaran. Meron ka palang motibo kung ba't mo sinishare. Okay? At number 3, ito. Nagbabari ang kabutihan at kabaitan. No? Minsan, mabait o kaya sa social media, mabait. Pero, sa labas, sa loob ng bahay, ay hindi na pala. Ito yung mga taong prone, magpakitang tao, mabait sa iba, pero pagdating sa pamilya ay hindi na. Okay? Mabait sa labas, pero sa loob, may pangit na ugaling tinatago. Gentle sa iba, pero sa pamilya, hindi. Siguro nararanasan nyo yun, guys. Nararanasan nyo ba yun? Yung parang may kapatid ka. Ikaw dami ko ginagawin mo tapos may nagaling Ayusin mo yan. Hello? Sige. Tapos sabi ko, ayusin niya. Yes. So, ibig sabihin, talagang malamang tayo dyan. Yung gentle ka sa iba, pero sa pamilya mo hindi. Nagbabara yung kabutihan at kabaitan. Alam niyo, meron akong isang narinig na payo. Sabi nila, kung meron kang pagpapakita ng kabutihan ng kabaitan, lagi mong unahin yung pamilya mo. Kasi alam niyo ba yung quotes na, because friends come and go, and family stays. Pero kadalasan, ang nangyayari, mabait talaga tayo sa ibang tao, di ba? Kasi nahihiya tayo, pinipil na makisama. Pero pag sa kapatid natin, di ba parang, T-Rex? Parang dinosaur, di ba? Lahat naman tayo nag-i-struggle dito Pero doon natin nakikita na, baka yung kapatid natin, natitisod na pala siya, nasasaktan na pala siya. Bakit ganito? Pagkausap ni ate yung ibang tao, white, pag ako, hinihina na yung buhok ko. Siyempre sila nakikita nila yun, nagtataka na sila. So siyempre, ayaw natin makasakit ng damdamin. Gusto natin na totoo tayo, nagmamahal sa Diyos sa kapwa, kahit sino man yung makita natin, ibang tao man o ating pamilya. So itanong na natin sa sarili natin, ito mga to, hindi napapalagpas ko na, pero ito na pala yung panahon para I need to pay attention on these things. Para yung faith ko ay real. Hindi lang basta real, palabas, para sa ibang tao. Another thing na real Christian or real faith is outside religious, pero inside devious. Pag sinabing devious,
dishonest. Di ba? Ang daming mga pandaraya, o kaya nagmumura pala, lahat ng mga salbahe o masamang ugali. Pero sa labas, mukhang relihiyoso. Alam nyo kung anong example na inaano ng Panginoon dyan? Yung mga Pariseyo. Tinawag nga ni Jesus sa mga Pariseyo na hipokrito. Alam niyo po ibig sabihin ng hypocrites? Ang ibig sabihin natin sa ibang language or word is play actor. So alam niyo naman po siguro kung ano yung ginagawa ng mga actor. Ginagawa nila yung sinabi sa kanilang gawin nila pero hindi sila talaga yun. Diba? Gano'n naman. Ano ba? Si Maleficent. Siya pag ba nakita mo sa Angelina Jolie, ganun ba talaga yung mukha niya? May sungay? Hindi. Play actor lang. Actress siya. So, ganun ang mga hipokrito, yung mga Pariseyo. Ibig sabihin, panlabas, bida, panlabas, mabait, pero panloob, kontrabida. Maraming modern Pharisees ngayon. Kasi marami silang mga pinapayos na sabi, pero hindi naman nila ginagawa. Magaling magdasal, pero naninira ng ibang tao. Pero wag ka, pag nag-devotion, nag-pray, walang sablay. O ganun ba tayo sa mga kaklase natin, ka-workmate natin? Ano sinasabi ni Jesus sa Matthew 23 verse 28? Ganyan-ganyan kayo. Dahil kung masdan kayo ng mga tao ay parang tamang ginagawa nyo, pero sa loob nyo puno kayo ng pagkukod mali. Gusto ba natin na sabihin to sa akin ni Jesus? Ay, galing mo! Pag manamit ka, para ka talagang ang bait-bait. Pero yung loob nyo, puno pala ng pagkukunwari, pagpapakit ng tao. Kasalanan. Yan. So, diyan tayo bubase kung ang pananampalataya natin ay palabas lamang. So, ngayon, labanan natin to by having real faith. Totoong pananampalataya. Ngayon, ano ba ibig sabihin when you have a real faith? Unang-una, you have a daily, active, and alive walk with God. Not only on Sundays. Masasabi mo, meron kang totoong pananampalataya kay God? Meron kang totoong paniniwala kay God? Kung ikaw ay aktibo at alive, hindi lang sa services. I'm not speaking about Youth Connect or Sunday. I'm speaking about your relationship with God. May buhay na relasyon sa Diyos. Nakikinig sa Diyos at nakikipag-usap sa Diyos. Nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, hindi lang tuwing linggo, pero araw-araw. Nagbubukas ng Bible app, araw-araw. Hindi lang pag Sunday. Sunday na nga lang magbubukas ng Bible app. May nag-chat pa, so nawala na yung app, di ba? Napunta na tayo sa iba. Ganito lang yan, parang relasyon mo sa pamilya mo. Di ba? Kung sino yung mas lagi mong kausap, yun yung malapit sa'yo. Tama? Kung sino yung lagi mong kausap, yun yung close mo. Ganon din, close ba kayo ni God? Palagi mo ba siyang kausap? Kasi masasabi mo lang close kayo ni God kapag lagi kayo nag-uusap. Ibig sabihin, nakikinig ka kay God sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible at nagsasalita ka rin at nagpe-pray ka rin. Meron kayong two-way communication. Kilalang-kilala mo ba ang Diyos? O paano mo kilala ang Diyos? Andiyan, ang Diyos, parang genie, na kapag humiling ka, pagkakaloob, tapos parang pulis, na kapag nagkasala ka, meron kang kaparusahan. Ganun ba yung pagtingin natin sa Diyos? So, paano natin may kilala ang Diyos kung wala tayong alive and active relationship with Him? Youth. Kilalang-kilala ko ba si God? O nakikilala ko lang si God every time na uma-attend ako ng mga ganito, na-invite ako sa church. Gaano ba natin siya kakilala? Pangalawa, kanina nagsishare lang ng Bible verse pero hindi na-apply, pero ang may totoong takot sa Diyos ay ina-apply ang mga Bible verse. Ang dali kayang mag-share. Ang dali kayang magsabi, uy, sabi sa Bible, huwag daw ganyan. Pero mahirap kapag lalakaran mo na. Nag-iisip ka ba, pinag-aaralan mo ba kung paano mo ma-apply yung word ni God? Diba sabi sa Bible, huwag magsinungaling.
Kaya ikaw, nag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Sa mga salita mo, sinisikap mo. Na lahat na lumalabas sa bibig mo ay pawang katotohanan. Dahil sabi, bawal magsinungaling. And another thing na nakita natin sa Bible din nga, yung mag-tithes and offering. Kaya sinisikap mo na i-manage yung kaperahan mo para makapagbalik ka sa Panginoon ng ikapo at handog. Paano ba, magbasa ka ng Bible? May time ba na tinititigan mo yung Bible verses? Iniisip mo, paano ko kaya ito ma-apply sa buhay ko? Kasi medyo magulo yung buhay ko eh. Kaya nag-iisip ka ng paraan para masunod mo siya. Yun. Ganun dapat tayo. Hindi lang, amen. Pero nalimutan mo na. Nalimutan mo na yung mga binasa mo. Sabi sa Bible, honor your parents. Kaya, gumagawa ka ng paraan para mapakita mo yung paggalang at pag-honor mo sa parents mo. Katulad na, hindi ka sanay magmano, pero sabi sa Bible, honor your parents, isa yun sa paraan na ikaw ay nag-honor sa iyong parents. Ano ba? Pag tinatreat mo sila, di ba? O ma'am, dahil na ng Valentine's, hindi to yung walang jowa, pero nagkaugalian niya na kapag Valentine's, nagbibigay siya sa mama niya. Meron po ba? Meron ba? Yan, si Mark yan, si Arlo yan. So maganda yan. It's a way, you are thinking of a way how to show honor and love to them. Yan ay isang pagsunod in loving and honoring your parents. Paano naman si Daddy? Sa Father's Day na lang, no? Pag namin talaga, may Valentine's, may Mother's Day, birthday, syempre pag Christmas party, hindi sila pwedeng makalimutan. Ano pa ba? Ilan sa mga Women's Day. Okay, so yun, yung mga kids na may paggalang, iniisip mo paano ka makasunod. And number 3, lumalakad ka sa kabanalan at walang tinatagong buhay. Na make sure na ikaw ay nagpapakatotoo, matuwid ka lumalakad. Marami kasi magaling magsalita at mag-share pero lulog naman sa masasamang gawa. Hindi nakikita yung kabanalan sa buhay. So gusto natin na this time, maging seryoso na tayo. Magpakatotoo na tayo sa Diyos. Wala nang ibang panahon kundi ngayon lang. Di natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Gusto niyo ba pag bumalik ang Panginoon, madatnan tayo na hindi pa rin seryoso? Oo, alam mo kung saan ka umaattend church. Pero ikaw mismo alam mo hindi ka seryoso. Ikaw mismo alam mo divided ka pa rin kung susunod ka ba talaga ng buong buo o kalahati lang. Kaya yun, I want you to, everyone to shout this, pursue a real relationship with God. Okay, everybody, let's shout this. Pursue a real relationship with God. I will pursue a real. Kaya hindi lang sinabing pursue a relationship Pursue a real relationship with God. Pinakamahalagang relationship to. Kaya sa relasyon mo sa pamilya mo, kaibigan mo, o kung kanino man, pinakauunahin mo relasyon is relasyon mo sa Diyos. Kasi yun yung pang matagalan pang walang hanggan. Yung relasyon natin sa ating kaibigan, di ba pag nag-graduate na yan, hindi mo na alam kung magkaibigan pa rin kayo. Sa ating kapatid, pag lumaki, di ba, kahit doon na kami magkakapatid, kanya-kanya na kaming bahay. Kaya what will really not fade away, what will really last forever is your relationship with God. Kaya, pag nandito tayo sa gawain natin, do not pretend na meron kang totoong relationship. Just come at the altar as the real you. Don't try to have all the answers if you are really confused. Don't try to have it all together if you are really tired. And don't try to look righteous if you are really not. Because the first step in having a real relationship with God is to be real before Him. That is only the first thing. At marami pa tayong pag-aaralan. Real relationship with God muna. And then, everything else will follow. And another topic that we want to look on, kapag nanonood tayo ng video reels at buhay ng iba, ano na yung kita natin sa kanila? Yung mga gamit nila, di ba? Unboxing. O, ano pa?
pinipicturean mo yung bago mong mug. O kaya, tumbler. Ano pinipicturean mo yung bago mong sombrero? Ano yung mga bago nyo? Naranasan nyo ba? Parang wagas kayo ah. O ako lang nakagumagawa nun pag may bago. O pinipicturean nyo rin pag may bago kayo. Sige, ako na lang. O yun, may new bag, new phone, di ba? Binili ko ng cash. Wala kang cash. Di ko na ako. Minsan pag ganun, gusto ko ng bagong phone, bibili ng cash eh. Sa isip ko, di ko na. Ingit lang kayo nun. Naiingit. Uy, cash na binili. O, bagong tumbler. Ako, meron ng bagong babasaging cookingware. Kaya proud na proud ako, regalo sa akin to. Picture. Di ba, makikita natin, meron pa rito nagpipicture ng bagong puso. This is my new heart, guys. New life. Meron ba? New mindset. Di ba, kadalasan, gamit, material, possession. Pero ito, pag-uusapan natin, hindi mas mama ang gamit, pero meron tayong nakakaligtaan. Basahin natin sa Mateo 6:19. Sabay-sabay na po. Huwag kayo! Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw Naranasan niyo bang manakawan? Alam niyo, naranasan namin nung kapatid ko, meron kami parehas na bagong phone. Bago yun na. Kinagabihan, pagkatulog namin, pagkagising namin, wala na yung sa kuya ko. Ganon, kabilis. Bago yung cellphone, kinabukasan, wala na, nanakaw na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Panginoon na huwag tayo mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili. Ito pa sinasabi sa Colossians 3 verse 2. Sabi, think about the things of heaven, not the things of earth. So, this is my question. So, is having new things bad? No! What is bad is when we no longer invest on eternal things. Hindi masama magkaroon ng bagong gamit, bagong sapatos, bag, tumbler, iPad, phone, car. Pero nagiging masama na ito kapag nalimutan mo na, uy, hindi lang dito yung buhay mo. Hindi mo nga alam kung hanggang kailan mo magagamit yan eh. Baka bukas kalawangin na yan, o kaya may magka-interest dyan, mawala, o kaya ikaw mismo, baka mawala ka na. Di ba? Life here on earth is meant to be temporary. Hindi pang matagalan. Ano ang buhay ng tao? 70 years? Di ba? Pag nakaabot ka ng 100 years, napakaswerte mo. Meron pang buhay after nito. Ang mga earthly things, lagi natin tatandaan, pwede kalawangin, pwede nakawin, pwede mawala, at pwede masira. Siguro naman, naranasan nyo ngayon, nanakaw, nasira, nakalawang, ba? Pero ang eternal rewards, hindi masisira, hindi mawawala, hindi kakalawangin at hindi mananakaw, kahit kailan? Walang magnanakaw sa langit. Pag magnanakaw siya, sasipahin siya ng Diyos sa impyerno, di ba? Kawataan, no, tayo. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nag-aaral kasi gusto natin umasenso yung buhay natin. Tama? Gusto natin na one day, hindi mo nabibili, ay mabibili ko na. Yung hindi ko naranasan, ay mararanasan ko na. And it's not bad. What's bad is you forget you have faith, and you forget that you have life after here on earth. At mamaya, baka pagdating mo ng langit, mamaya talaga yun. Baka pagdating mo ng langit, ay, wala ka bahay doon, wala kang gamit doon, kasi lahat ng pag-iimpok at pag-iipon mo, nandito lang sa mundo, na ilang taon lang nagtagal at nagamit. At ilang segundo ka lang masaya, mamaya, may iba ka namang gusto. Ay, bago naman ito ng gusto mo. Nasaan yung puso mo? Nasaan yung isip mo? Nag-iisip ka ba na ba makaipon, makapag-invest sa eternal things? Nag-iisip ka, nagpaplano ka, paano kung di ba? Minsan, pag may mga pautangan, wait lang. Pag ito yung down, ito yung mag-installment. Di ba nagpaplano tayo?
Saka, ano yung mga trabaho pwede kong gawin? Tapos ito yung mga baon na natatanggap ko. Di ba? Ang galing natin magplano. Pero na-try mo na ba bang maging ganon pagdating sa mga eternal things? Meron ba? Nag-isip kung paano mag-invest sa langit. Meron po ba? Basahin natin tong nakakatakot na kwentong ito. Lucas 12, verse 15 to 21. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At kinuwento niya ang kalinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibayin ko ang mga bodega ko. Magpagiwa ko yan. At magpapagawa ko ng mas malaki. At doon ko ilalagay yung ani. Pati mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom at magpapaka-saya, magpapaka-ligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo buhay mo. O ngayon, kanino mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ha? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Kaya hanggang kabataan, I really believe one day, aasenso kayo kasi alam ko mga hardworking kayo, masipag kayo, nag-aaral kayo para sa inyong kinabukasan. Pero huwag saan tayo mahulog sa gantong patibong. Yung unyakan-yaman mo na, ang saya-saya mo na, ang dami mo bang plano. Pero pag bigla kang, no? Pero pag biglang inanong ni God, yung kaluluwa mo na, yung gabi, kukunin na kita eh. O saan na kayo mapupunta yan? Sino ngayon magmamana niyan? Pag may isip mo, pinagirapan ko to. Hindi ko man ma-enjoy, God. Pero ang point ng Panginoong Jesus eh, ang yaman mo dito sa lupa, pero sa paningin ng Diyos, sana mayaman rin tayo. Gusto ng Diyos na iba ang tingin ng mundo ng kayamanan at iba ang tingin ng Diyos sa kayamanan. Alam niyo ba na pwede kang maging sobrang yaman sa mundong ito, pero pinakamahirap ka sa mata ng Diyos? Sana huwag tayong mahulog sa ganung kahangalan. Hangal, full. Kasi, nag-e-effort ka. For what? 50 years, 70 years. Pero sa eternity, hindi ka nag-e-effort. Ano yung timeline nun? Eternity yun. Walang hanggan. Alam mo ba sa langit may corona? May rewards? Talagang alam natin yan, di ba? May crown. Tapos may mga rewards sa langit, di ba? Pero huwag natin kaligtaan, yung crown, hindi yung souvenir, ha? Hindi yung pinamimigay. Okay, crown number 1. Sa Miss Universe ba lahat sila may crown? Isa lang. So crown is not a souvenir. It is won. Are you putting effort to earn and get a crown? Alam niyo yung mga Miss Universe, kala niyo, sa March, may Miss Universe. Doon lang ba sila pupunta? Di ba, ang haba ng contest na yon, meron pa tayong hindi nakikita. Tapos, iba't ibang mga susuotin nila. Grabe yung paghihirap nila. Para saan? Sa corona. Ganon din ba tayo sa ating pananampalataya? Alam niyo yung rewards? Ang rewards hindi ito pinamimigay. It's not free. They are earned. Meron tayong mga, card, Shakey's, Starbucks, ano ba? Smack, di ba? It's SM. South, dami. Pure Gold, Perks. Ang dami nating cards. Lahat ba yun kapag ginamit mo, lagi kang may mga reward? Di ba? May mga iipunin ka para magka-reward ka. May libre kang, Mentos. May 10 na biling, tig 1,000. May libre kang Mentos. Ganun ba yun? May libreng bayo. Yan. Mga sa libong, 10,000 na gastos mo. Alam niyo, rewards hindi to free, na-earn to.
Yung eternal life, ino-offer to, pero tinatanggap ba natin, ina-accept ba natin? Yan, kaya tayo mga kabataan, no? Itong mga message ko sa inyo, pwede nyo to apply ngayon, tsaka ito ipanghawakan nyo pag umasenso na kayo. Huwag nyo laging iano sa sarili nyo. Dahil maaaring yumaman nga tayo, magbaligaya tayo sa mundo. Pero baka isang araw, saklap na, no? Pag nakita mo sa bahay, saan na yung mahal-mahal ng pelikula na? Di na alam. O kaya kinalawang na. Bumili ka ng bagong damit. Nakain ka agad ng daga o anay. Sakit man, di ba? Kakabili mo lang. Sino rito ang gusto magkaroon ng rewards sa langit? Crown, yes. And let's look at the Bible, actions that have rewards. Marami to, pero anuhan lang natin yung iba. So, actions that will reap your reward is showing compassion. Ayan. Meron ba tayong mga kabataan? Tayo ba ay compassionate, mahabagin? O kapag may mga nangyaring aksidente o masama, video. O live na live po tayo ngayon. Meron pong kung nagasgasan po yung motor, o kitang-kita, o saan yung motor, kuya, o paano yan? Okay, dami na naman followers ko. Paano naalala ko yung kwento ni isang kabataan dito, sabi ko sa kanila, di ba, nabangga yung kotse nyo. Tapos sabi niya, nga, Claire, kasi, nung nabangga, di lumabas kami. Tapos ang dami na nag-video. Tapos sabi pa ng isang video, dadami na naman followers ko. Kaya nainis siya. Kasi di ba mga tao ngayon, no? Pag may mga nangyari masama o aksidente, imbis na magpakita ng kahabagan o tulong, iniisip nila yung nila, videohan ko to. Para sumikat pa sa Facebook, followers. Kaya nga narinig ko yun, grabe. Imbis na isipin na na-trauma kayo, isipin na ano kaya itong kotse niya, inisip pa niya yung followers niya. May mapapanood, may content na naman. Marami kong passion pa ba ang mundo? Ha? May kahabagan, may sana'y pag-ibig na lang. Yan talaga yung gusto natin kasi parang nawawala na yung pag-ibig. If you want to have a reward, show compassion. Another thing that will give you reward, yan, bearing insult for the name of Jesus. Ayan na, malala na to. Dala-dala mo na yung insulto. Pero pag si-share nga lang, di pa natin magawa paano pa natin madadala yung insulto? Paano pa natin magbe-bear yung insult for the name of Christ? Kung tatayo ka lang para magbahagi ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo magawa. Paano pa kapag napahiya ka? Alam niyo yung mga disipulo noon? Bukod sa sila yung nabubugbog, napapauwi, alam niyo nararamdaman nila, masaya sila. Kasi alam nila na yung ginagawa nila, magkakaroon sila ng eternal reward. Kaso tayo, iniisip natin yung face natin. Nakakahiya. Ano nakakahiya dun? Mag-share ka nga ng kaligtasan sa pag-ibig Sa kaibigan mo, hindi mo magawa. So if you want to reap eternal rewards, start doing this. Start sharing the Word of God. At pag sinabi mo, paano pag di silang makinig? Hindi nasa kanila yon. What I'm telling is you share the Word. Regardless if they listen or not. If they insult you or not. It's not up to you if they will be saved. But it's up to us to share the Word of God. Makinig man o hindi. Meron ba rito? Mga classmates natin, alam ba na meron kayong paniniwala kay God? O tahimik lang kayo? Mga kabataan? It's time. If you want to earn eternal rewards, start to share the Word of God. And if you have been insulted, rejoice because you have a reward in heaven. And another thing na actions na may reward yan, loving your enemies. Tingnan nyo na lang sa Bible nyo yung mga Bible verses na yan. Nagmamahal pa ba tayo sa ating mga kaaway? O revenge na, nag-iisip na tayo paano maghiganti? Kung kayo man ay magkaroon ng kaaway, pero wag naman sana, i-practice natin yung pagmamahal natin sa ating mga kaaway. And another thing that will give us reward, hard work. Sabi nga sa Bible, no? Work heartily as unto the Lord, and you will reap a reward. Pero pagdating sa mga ganitong bagay,
Di ba? Minsan kinakatamaran natin kung bumabasok man tayo sa office, o bumabasok tayo sa school, kilala tayo saan? Laging late, tamad, sana hindi ganon. Kaya ngayon na natin sa Youth Connect, kapag 1 sana start na ng 1. Kasi nasasanay tayong lagi tayo nagkikader ng mga late eh. Dapat bilang Christian at bilang mga mananampalataya, sa school ka man o sa work, excellent yung quality mo, excellent yung ginagawa mo. Hindi ka sana kilalang, ito, hindi quality yung trabaho nito. Bilang Kristiyano, o bilang may pananampalataya kay God, dapat saan ka mapunta, talagang mahal yung pagsusumikap mo. Okay po ba? Because that will also give you reward in heaven. Kaya yun, let us shout this, that we are to pursue eternal things. Pursue eternal things. Sana, halimbawa, hindi ka na mayaman dito sa mundo, sa langit, hindi ka pa mayaman. Sana huwag ano ka na lang na, sige, wala mo, hindi ako mayaman dito sa mundo, pero sa langit, gusto ko maging mayaman. Huwag naman sana tayo yung hindi ka na mayaman dito. Sa paningin ng Diyos, mahirap ka pa. Huwag po ganun. Magkaroon tayo ng puso toward eternal things. Always look up. Huwag lang dito lagi. Huwag lang dito ang paningin mo. Always look up. You have a life after. And that is for eternity. Huwag niyo isipin, matagal ba yun? Di ba? Uugod eh. Eh kahit nga kabataan, hindi na alam kung kailan na ang buhay. Di ba? O kaya, kailan babalik si Jesus. Kaya kahit kabataan pa lang, maganda. Andrea, alama, o nag-iipon ka na, may mansion ka na sa langit, dapat nandyan yung puso't isip natin. Tinuturo namin to, ang message namin sa inyo, hindi para lang sa sarili na, oh, you're beautiful, and you're confident, and you're strong, and you're a child, but it's not only that. It's about you having also eternal crown and rewards in heaven. Okay? And another thing, we want to talk about from real to real. Ayan, kapag nakatingin ka sa phone mo, ano makikita mo? Mostly is buhay ng iba. Hindi mo buhay. Except na lang kung lagi ka nakatingin sa profile picture mo. Ilan ka na yung nag-likes? Sino yung nag-hug? Sino yung nag-ganon? Yung hug? Diba? I care. Sorry po, ah. So, doon natin makikita na kapag nasa phone ka, ang lagi mong makikita, hindi yung mukha mo, hindi yung buhay mo eh. Laging buhay ng iba. Oo, tagalag na naman to ah. Parang last week lang, tagalag na siya. Kumain na naman sila. Oo, nag-KFC oh. Ano mo, may chicken joy. Chicken joy. Laging buhay ng iba. Oo, ang ganda ng bahay, ang linis. Scroll ka, buhay na yung Jeremiah makikita mo, ugat ng gitara mo. Scroll ka, buhay ni Sarah, ramen. Scroll ka, buhay ni Jess, o nagkakape. Sino ba yan yung mga kasama ni Jess? Panakipatao. Scroll ka, o sa Ate Joy, gusto naman nila. Talagang iniisip. Scroll ka, di ba? Saan kaya yung buhay ni Sam? Parang puro profile picture lang na graduation ah. Saan ko nga yung Facebook? Ay, nakablock pala ako. Okay? So, doon natin makikita. Laging buhay ng iba. Di ba pag nag-trend, minsan may bahay na trendsetter eh. May mga nakapalo ba kayo sa home bodies? Ako nakapalo ako eh. Sabi ko sa asawa ko, tingnan mo ba yun? Ano, cute? Para-pareho sila ng bahay kasi nga, yung inspiration. Magugulat ka lahat ng bahay, halos gano'n, di ba? Nagko-comment ng, pasend po ng link, di ba? Saan niyo po nabili yung drawer? Saan niyo natatry niyo ba yan? Yan, naghahanap kayo. Ang ganda ng gamit niya. Tapos gusto mo makuha yung link na na Shopee. Di ba? Team Kahoy, Team Puti. Talagang uso na aesthetic eh. Kaya nung mag-birthday ako, bubo na si mama papa. Napapanic cleaning kami. Magulo yun eh, bahay namin. Araw-araw magulo. Naging malinis lang pag may dadating. Okay, so ayun na, may trending na tumbler. O lahat na. Lahat naka-aqua flask. Stanley, yan. Lahat na ganun tumbler. O kaya ito yung pinupuntahan na bakasyonan. O, majority, doon pupunta. Dito po kami sa Lion, Baguio.
Traffic. Lahat kami pupunta na Baguio. Diba? You will see that your life, minsan, kala mo, alam mo yung danger doon? Nakaka-copy-paste ka na. Nawawala na yung pagiging original mo. You are living other people's lives. Remember that God has an original plan for you. Minsan kasi ang kinokopya natin, hindi na yung sinasabi ni God, kundi yung fan na, yung natin, idol natin, yung influencer na tinitingnan mo, ano kaya yung bago sa kanya? Ay, meron siya niyan. Ala, gusto ko din. Diba? Kalimutan natin na ang Diyos, may original plan siya sa'yo. Ako, na-try ko na eh. Na-try ko na maging social climber. Ano niya yung sabihin na social climber? Yung pinipilit mo to, pero kahit di mo naman afford. Alam mo, hirap kasi guys, namumanobin na ako eh. Di ba? Tara mo tayo sa kapihan. Gano'n na yun? Isang gano'n lang. Nagkaya 200, 300 na. Hindi naman ako nagiging masaya kasi nakikita ko na ubus na yung pera ko ah. Ubus na yung pera kaka-climb, kaka-social climber. Mahalaga pa na we know the original plan of God for us. Alam niyo ang original copy? Sinulat yun ng author. Kaya don't try to copy the career of others. Uy, umasenso yung business nito. Uy, magla-live selling na nga din ako. Uy, umasenso yung ginto. Ito na rin ibebenta ko. Diba? Pagdating sa business, hindi ko sinabi huwag kayo mag-business ha. Maganda yung mag-business kayo. Pero alam niyo kaya umaasenso yung mga ganong tao? Kasi maaari, passion nila yun, masaya sila ron. Gagayahin mo yun, tapos hindi mo naman interest yun. Diba? Tatamarin ka lang. Tsaka mawawalan ka ng gana. Kaya, ito yung danger na huwag natin kopyahin yung career ng iba. God has a career for you. Huwag natin kopyahin yung kurso ng iba. Napakaraming course sa buong mundo. Seek God kung ano yung best sa'yo. Yung maa-unleash talaga yung potential mo. Hindi dahil andun yung friends mo. Hindi dahil din yung uso. At lahat kayo mag-a-abroad, pupunta kayo sa ibang bansa mag-nurse. Hindi lang dahil doon, kundi ito talaga yung gusto na dito ako masaya, dito lumalabas yung talento ko, dito ako magkakaroon ng magandang career. Halimbawa, di ba, nag-fine arts ka, hindi ka talaga mag-drawing. Parang mga sarili baka ma-depress ka pa. Kasi nakikita mo na, ay, ang mamahal ng di ba mahal yun, yung mga naka-frame? Libo na kaagad yun eh, sa iba eh. Mababa na siguro yung mga 5,000. Naisip mo, easy money. O sige, pagbigyan ka ng, ng watercolor. Lagi mo lang yung bukirin. Tapos yung araw, nasa kilid. Hanggang doon lang yung drawing natin eh. Kasi you're copying others. God has something for you. Sabihin mo nga ito sa katabi mo. Ganun mo, God has something for you. Jopper, hopper, o hopper, jopper. Okay? Meron nakalaan, kahit magkamukha kayo, merong unique na plano sa inyo si God. Kung may course man si Hopper, hindi sabihin yun na yung kukunin mo rin na course. O ano naman, di ba? Hindi naman kayo twins na hindi magkahiwalay. Magkahiwalay naman kayo. So, mayroong plano sa inyo si God. Tama ba? Hopper? Yan. Kaya everybody shout this, pursue to be original. Original ka. Original ka din, ha? B-boy, Mira. You have your own style. You have your own career and course of path. Okay? You're original. You don't need to be someone else. You don't need to live the lives of others. You have your own unique life created by God. Okay? And lastly, we should focus on, again, as a real tayo. Pag nanonood ka ng reels, ang nakikita mo is outward life. Looking on social media is looking on their outward life. We try to improve what man sees. Ano nakikita ng tao? Yung buhok, kulay ng mata, lahat, kutis.
Ni-improve natin yan eh. So, huwag niyo pong sabihin hindi, di ba? Bibili tayo ng lotion, yung skin white, extra, yung skin white na sa baba, extra whitening pa. With SPF, okay? Kasi ini-improve natin yung ating kutis. Di ba? Sino nag-skincare? Ba't natin ginagawa yan? Ini-improve natin yung skin natin. Habang nag-skincare na kayo, nag-vlog pa kayo sa salamin eh. Diba? O, ginagawa niya rin yan eh. Nagpapa-ayos ng hair, nagpakulay, nagpapa-rebond, nagpapakulot. Jeremiah, ano yung ini-improve mo sa sarili mo? Si Jeremiah, ano yung ini-improve mo sa sarili mo? Lagi ka bang nagpapapedi? O the lotion? Tungkol po sa music skills po yung amin. Okay. Talent. Yan. Ini-improve mo yung talent mo. Okay. Sige. Tingnan kay Princess. Princess, dalaga eh. Ano yung ini-improve mo sa outward? Umiinom ka ba ng collagen? Sa mismong buong katawan. Okay. Jess, ikaw? Ano yung ini-improve mo, Jess? Skincare, yan. So lahat tayo may ini-improve sa ating sarili. Lahat tayo. Pag nasa mall kayo, di ba? Bawat salamin nun, biningunan nyo. Tapos babalik ba? Lahat ng salamin, titingnan. Kahit nakalabas na kayo ng mall sa mga kotse na tinte. Hindi nyo alam, may tao wala. Diba? We keep looking in mirrors. Minsan high maintenance pa tayo sa ating appearance. Because it's true, man looks on the outward appearance. It's not wrong. But do not forget you have an inward life. God looks at your inward life. 1 Samuel 16 verse 7. The Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the inward appearance, at your heart. You buy all this skincare, di ba? Pati pampatangos, nag-iipon ka para pumunta kay Doc. You buy all this kind of products for you to look good, pati sa buhok and all. Pero kamusta naman ang puso, ang inward life? Alam niyo ba na hindi ka lang katawan? Kahit ito'y naihahawak natin. Hindi ka lang katawan. In fact, you are a spirit living in a body, possessing a soul. Trinity ka, friend. You are not just a body, you have a soul. You have a spirit. At alam niyo ba, yung body, it will perish. Mawawala to. O kulubot to. Hanggang sa kainin na ng uod dun sa pinaka-ila-ila niyo pag tayo namatay. Diba minsan, nagbe-pay attention tayo, dapat hindi magaspang kamay ko, lagi yung may notion. Kamusta naman ang ugali? Magaspang ba? O makinis, dapat kalmado. Buhok ko hindi buwaghag. Kamusta naman ang sarili? Kalmado rin ba? Kaya napakompose talaga siya ng kalma. So, tanongin niyo yung sarili niyo. Do you have God's love in your heart? God's joy, integrity, righteousness, gentleness, fear. Gawin natin appealing and pleasing yung inward life natin. Be a pleaser of God, not a pleaser of man. Alam nyo, man, you will please Him today, and tomorrow, galit na sa inyo. Ganun ang tao eh, pabago-bago. Gusto ka niya, like ka niya, bukas unfriend ka na niya. Bukas block ka na, di ba? Kaya, there's no sense to please men. Be a pleaser of God. Your body is not your own. Do not live to please men. Live to please God. Yung beauty, it's good, we pay attention. Pero if we forget our inward life,
Eh, paano na yun? Diba? Beauty fades. Sabi, charm is deceptive, and beauty does not last. But the woman who fears the Lord, inward life, character. She has a holy fear to the Lord. She will be greatly praised. What will last is your character. Gaano ba yung pag-ibig ng Diyos na na-develop sa akin? Ako ba ay gentle o harsh? Ako ba ay patient o hindi? Am I slow to anger? Am I judger? How near are you in becoming like Christ? O, malapit ka na malapit ka na maging kamukha ni Marian Rivera, Sandra. Pero malapit ka ba maging kamukha ni Kristo? Yan. Beauty fades. At pwede may mas maging maganda pa sa iyo. Pero ang tanong, kamukha ba natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso at ugali? Kaya let us shout this all together. Pursue to improve your inward life. God, make me gentle. Make me patient. Help me to be merciful. Help me that your love will be developed in me wherever I go. So yun yung mga bagay na kailangan natin isaalang-alang to be a real man and woman of God. Not just real man or woman of God. Real. Kaya una, pursue a real relationship with Christ. Ano yung pangalawa? Pursue eternal things. Pursue to be original. And pursue to improve your inward life. So, you've been existing for so many years. So, I pray na ngayong taong ito at ngayong araw na ito, you pay attention. Have a real relationship with God. You pay attention to look on things above. To please God. Not only collecting things. In our conclusion, I remember someone na sobrang dami niyang collection ng mga gamit. O particularly bags. Mamahal. Pero one day, sinabi niya, ito lagi kong gamit kasi nagsasawa na ako. So see, you can be investing hundreds and thousands of your money, collecting things, that one day you will see no satisfaction anymore. You will feel no joy anymore. Marireduce ka rin sa pagiging simple talaga. So why don't we invest on where God called us? Why don't we invest when we have become rich, diba? We think of how we can help our parents, how we can enlarge the kingdom of God, how we can donate, how we can help other people, make our life convenient. Yung talagang yung puso mo wala sa mundo, kundi nasa langit. Kasi baka mahirapan si God kunin ka rin eh. Kasi nakakapit ka pa. Pero kung yung puso mo nandun sa langit, sobrang gaan sa pakiramdam na you have nothing to lose. And you can gain everything. You gain God, you gain His pleasure, you will gain eternal rewards. And pursue to be original. I know it's tempting. Minsan kasi, di ba, default na yun. Pag ito yung pili niya, ito na yung trend. Kaya dapat kayo lahat ng bahay, may ganitong furniture, appliances. But pursue to be original. Ano ba yung plano sa akin ni God? Yung kurso, yung career. O kung magtatayo ako ng business. Ano ba yung hindi lang ako kikita, kundi magiging masaya ako, hindi ko mapipressure, hindi ko ma-stress. Magiging enjoy sa akin yun. Magiging joy. At the same time, magiging pagpapala sa akin kasi kikita ako. Hindi tayo gagaya sa iba. And lastly, I care about what I can put on my hair and my skin. How about my character, my inward life? Because man looks on outward appearance. It's good, improve your outward appearance. But God does not look on the outward appearance. He even rejected yung mga kapatid ni David. Huwag kang tumingin sa tangkad, ha? Hindi yan pinili ko, hindi yan basihan ko. Nakatingin ako sa puso. Be a pleaser of God. Rather than pleasing men, above all, be a pleaser of God. So let's all stand. Let us all have this quiet time of meditation and realization
Where am I putting on my energy? Where am I putting on my money? Where am I putting on my heart, my affection? Maybe I'm a Christian because I attend. I'm here right now. I forgot. It's not about attending services. It's about having a daily walk with God. Lord, this afternoon, nais namin kunin pagkakataon ng anniversary youth to once again be restored and to rededicate our life to you. Nawa hindi kami maging Kristiyano lang na palabas, kundi Kristiyano sa isip, ugali, gawa. Yung tunay talaga na nagmamahal sa inyo. Yung tunay talaga sumusunod sa inyo. Because many people can serve you and even more skillful than us. But only few who love you, only few who are truly real, loving you, desiring you, delighting in you. Maraming gustong magpagamit, maraming gustong maglingkod. Pero sino yung gustong sumunod? Sino yung gusto talagang umibig sa inyo? Lord, we pray that you will strip us of all those things until you see nang matitira sa amin at tunay na makikita nyo. Kaya kami maten, kaya kami naglilingkod, not to show off, but simply because we just love you. We want you in our lives. We want to please you. We obey, hindi dahil sinabi ni Pastor, o dahil may mga leader na nakatingin, we obey. Why? Why we obey? Lord, because we truly want to follow your word. Even nobody sees. Lord, grabe na yung covering ng pretentiousness at pagpapaki ng tao at palabas ng Kristiyano. May you strip us of all that hanggang sa makita niyo who we truly are. And right now, you see our hearts. You see we really love you from the inside out. You see, Lord. Lord, may you renew our minds, our lives. May you give each one of us a new heart, a heart of flesh, that truly love you with all their heart, soul, mind, strength, that will follow you because they truly want to please you, God. Nawa maging generation kami ng mga kabataan na totoo sumusunod, nagmamahal sa inyo. And what they have heard right now, baunin nila ito palagi hanggang sa kanilang paglaki, paglago, in their adulthood, in every stage of their lives. Oh God, may they not lose sight of eternity, of the real thing that will last, that is our relationship with you. Thank you, God, for awakening and reviving their hearts to what truly matters. Youth, give you a moment and time before we continue to other program to talk with God on your own. To pray and tell God, if you want to say sorry, if you want to rededicate your life, we'll give you a moment. You can open up your heart. Open up your heart and speak to the Lord. We love you, Lord. When everything fades, even when our ministry fades, let one thing stay. Our love for you. That's all that matters. I love you, Lord. I love you, Lord. I want to obey you, Lord. I want to please you, Lord. I want to give my life for you, Lord. May you touch me, Lord. And renew me, Lord. Not to live on earthly things, but to live for eternity with you, God. Eternity in mind. May you accept our prayers. May you grant our prayers.
Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys. Happy anniversary and this for our renewed awakened heart for God.